Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Magbibigay lang tayo ng konting update tungkol kay Senator Dante Marcoleta mga kababayan. Nagkaroon po kasi ng maling pagkaunawa at maling tawag dito, interpretasyon ang ating mga kababayan noong sinabi ng balita na si Senator Rodante Marcoleta ay nag-plead ng not guilty mga kababayan. Ngayon mga kababayan ay lilinawin natin yan at ano ba talaga ang tunay na nangyari kahapon nung pumunta si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Dito mga kababayan, tingnan nyo to ang istasyon na mapapanood natin na siyang magbibigay ng impormasyon ay tingnan nyo. Ganito ang hindi bias na istasyon. Kahit na alam naman natin na si Senator Marcoleta ay kasama dyan sa istasyon na yan, mga kababayan, sa tuwing Biyernes noong hindi pa siya nakukulong, talagang ininyunyus talaga nila ang mga tunay na nangyayari. Hindi nila pinipili kung ano lang ang dapat nilang ilahad o ibalita sa ating mga kababayan. Kahit ano, kahit saan at kahit sino, pare-parehas ang kanilang pagbabalita. Lalong-lalo na po dyan sa flood control. Yan. Yung flood control, hindi po yan pinabalita ng ibang mainstream media yan, mga kababayan. Iniiwasan po nilang ibalita yan. Ang gusto lang nilang ibalita at tagtad ito sa kanilang mga news outlet, yung kanilang mga headlines, ay tungkol sa impeachment lang, mga kababayan. Parang napaghahalata po itong mga mainstream media na ito, mga kababayan, na parang gustong-gusto din nila, mga kababayan, na hindi ko naman sinasabi yun. Yun ay pananaw ko lang dahil sa yun ang nakikita natin. Gustong-gusto nila na ma-impeach ang pangalawang pangulo ng ating bansa, mga kababayan. Pero mga kababayan, isingit ko na nga ito, mga kababayan. Bago tayo pumunta dyan kay Senator Marcoleta, alam nyo mga kababayan, kung natatandaan nyo ito kung natatandaan nyo po, noon sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya sa impeachment. Yan ay kinatigan ng INC kaya nagsagawa po tayo noon ng malaking pagkilos sa iba't ibang mga dako sa buong Pilipinas. Ang sabi ng Pangulo, walang maitutulong yan. Yung impeachment na yan sa pag-unlad ng buhay ng kahit isang Pilipino. Totoo yun mga kababayan. Dito magkakaalaman. Bakit po namin sinasabing magkakaalaman? Kung totoo o hindi yung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos noon. Di ba sabi niya ayaw niya? Pero marami po kasi ang nagsasabi, mga kababayan, nabasa natin yun sa social media na ang utak daw ng impeachment ay si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi nila. Pero yun ay hindi po sa amin galing yun Yun ay nababasa lang natin sa mga posts sa social media. Hindi naman natin pinaniniwalaan yun, siyempre. Dahil ang sabi nga ng Pangulo noon, wala yung impeachment na yan. Hindi makakatulong yan. Marami tayong dapat pag-usapan. Parang ayaw niya na ma-impeach o magkaroon ng impeachment. Dito magkakaalaman mga kababayan. Ano ba yan, Kadyas? Hindi po ba't pinayagan ng korte o ng impeachment trial na buksan ang mga bank accounts ni BP Sara at ang kanyang asawa, mga kababayan? Ang maaari lang na magbigay ng authority, ibig sabihin makapagpapatibay na, sige, pwede niyo nang buksan. Pwede niyo nang ipresenta. Ayan, pwede niyo ipakita yung bank account.
si Pangulong Bongbong Marcos lamang bilang Pangulo ang makakapag sabi kung pwede o hindi, mga kababayan, nabuksan. Eto ngayon. Mga kababayan, kapag pumayag at pinayagan ng Pangulong Bongbong Marcos na buksan ang bank account ni BP Sara, dyan na magkakaalaman, mga kababayan. Hindi totoo yung sinasabi niya noon na wala yung impeachment na yan. Yan ay ano lamang, istorbo. Walang maitutulong yan sa pag-unlad ng ating bansa at ng kahit na isang buhay ng mga Pilipino. Hindi po totoo yun pagka pumayag siya. Yun po ang punto natin, mga kababayan. Isiningit lang naman natin yun. Kasi nakikita lang natin yun sa social media. Mabutit ano naman, kahit papano nakapagbigay tayo ng konti nating opinion tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Tutuloy na tayo rito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ni Senator Dante Marcoleta. Ito'y kahapon, mga kababayan, sa pagpunta niya doon sa Sandigang Bayan para mag-plea ng not guilty doon sa kaso niya sa plunder, mga kababayan. Na yun nga po, ang maraming mga kumalat po sa social media, hindi po nila naintindihan, medyo mali yung pagkaunawan nila. Akala nila ay pinawalang sala na, pinalaya na si Senator Marcoleta. Ito, panoorin natin ang kabuuang detalye tungkol sa bagay na ito. Update muna kay Senador Marcoleta, sapagkat kayo ng umaga, nakita kong nasa mga television siya. Yan po. Dumating siya sa Sandigan Bayan. Parang iba ang ngiti ng Senador Marcoleta. Ipakita mo nga ulit, Direk, yung kanyang ngiti. Siya ay binasahan ng sakdal. Arraignment. Ayun, pumunta po siya dyan, mga kababayan, sa Sandigan Bayan kasi babasahan siya ng sakdal. Arraignment ang tawag dyan. Tuloy natin. Arraignment po. Arraignment. Doon sa, kasama niya yung espiritu ito, no? Espiritu, pero nakikita natin. Etong si Kuya Jen naman, ayos yung tira ni Kuya Jen Espiritu, pero nakikita natin. Ayos yung Kuya Jen, ayos yun meron kang icebreaker doon sa banda doon Tumawa naman kayo, mga kababayan. Totoo nga naman. Espiritu, pero nakikita natin. Ang espiritu po kasi, mga kababayan, hindi po yan nakikita. Itong espiritong ito lang ang espiritong nakikita natin, mga kababayan. Hindi po yung espiritu. Ay tama, basahin mo nga kasi meron tayong gagawing paglilinaw Dahil yung iba na-confuse Yan. Naghain po si Senator Rodante Marcoleta ng not guilty plea sa mga kasong plunder at paglabag po sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Ayun, doon muna tayo. Kasi nung mabasa ito nung iba, siguro sa katuwaan nila o kasayahan, ay sinabi na nila na, not guilty Not na. guilty. Not guilty, wala kasalanan. Pinawalang sana po. Hindi pa. Hindi po. Ang ibig lang sabihin nito, ibinasa yung kaso. Ikaw ay ganito, ay meron kang reklamo. Pinapatangan ka ng ganito, tumanggap ka ng 75 million, ganyan. Ano ang masasabi mo? Ikaw ba'y may kasalanan o wala? Not guilty po, Your Honor. Ayun. Sinabi mo na ikaw ay wala kasalanan. Yan. Kasi kahit na hindi ka sumagot dyan, Pag hindi ka sumagot, ang hukom mo sasagot, sasabing not guilty rin, sasabihin mo. Ipaplaso. Ayun. Pagkatapos nun, ay magkakaroon na po ng trial proper. Trial na. Ayan, mga kababayan. Kaya yung sinabi po na not guilty, para po sa inyong kaalaman, yung pag-plea ni Senator Marcoleta ng not guilty, hindi po ibig sabihin po na napawalang sala na po siya at pinalaya na po siya. Hindi po ganon. Yung sinabi niyang not guilty, para lang sa ganon ay magtuloy o kaya maisagawa na yung proseso sa pagdinig. Ibig sabihin ay katulad po ng napapanood natin sa impeachment trial, parang ganon. Siyempre, ihaharap nila yung abogado ng prosecution,
prosekusyon at siyempre siya ngayon ang magiging depensa. Didepensa niya ngayon ng kanyang mga abogado yung plea ni Senator Marcoleta na not guilty. Ganun po yun, mga kababayan. Kaya sana mapanood din natin ito. Mas magandang panoorin ito kaysa dun sa impeachment, mga kababayan eh. Oh, sa totoo lang. Kasama po ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu. Kaya pala kayo nasa bigla ko naalala, pagdating ko sa makeup room kanina, sabi nung ating mga kasama, "Uy, laya na para si Senador Marcoleta na wala na napawalang sala na Na-absuelto pala." daw, na-absuelto. Napag-isip ko tuloy kanina, pawalang sala. O, yun ngayon narinig ko. Kaya sabi ko, ito yun. Oo. Naghain po siya ng not guilty Yun. plea. Yan, opo. Humarap po si Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw at nagsabi hindi siya guilty sa mga kasong sinampal laban sa kanya. Kabilang po sa mga kaso ang plunder at umano'y paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyerno tumanggap ng regalo. Pinayagan po ng anti-graft court ang hiling ng mga abogado ni Marcoleta na bawiin ang motion nilang ipawalang bisa ang kasong plunder. Dahil dito, itinuloy ang kanyang arraignment. Ang iba pa niyang kapwa-akusado sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Aristotel Biray ay naghain din po. Nauna nito naghain ng not guilty plea sa mga kasong plunder noon pong July 15. Kasalukuyan po nasa Quezon City Jail, New Quezon City Jail, Barangay Payatas, si Senador Marcoleta, at hinaharap po niya ang kasong plunder at 3 bilang ng paglabag sa PD 46 sa 3rd Division ng Anti-Graft Court. Ang parehong division din na dumidinig sa kasong plunder ni Marcoleta, kasama po ang kanyang kapwa-akusado na si Ginoong Espiritu. Ang dalawa pang nagbigay umano ng donasyon sa kampanya. Ayon po sa prosecutor ng gobyerno, tumanggap umano si Marcoleta ng 75 billion pesos na hindi diniklarang donasyon sa kampanya habang naglilingkod bilang aktibong kinatawan ng isang party list. Nagmula umano ang 20 million pesos mula kay Espiritu, 30 milyon piso mula kay Defensor at 25 milyon piso mula po kay Biray. Hindi umano sinama ang mga ito sa opisyal na financial election disclosures ng senador. Alam nyo mga kababayan, yung balitang ito, ang totoo, hindi naman na dapat ibalita ito ng Net25 eh. Dahil ito ay kasiraan kay Senator Marcoleta. Kumbaga, ito ay tawag dito, parang malalaman ng ating mga kababayan yung kasalukuyang sitwasyon at mga kaso na kinakaharap ni Senator Marcoleta. Hindi naman na dapat sanang ibalita yan ng Net25. Pero tinan nyo mga kababayan dito mo makikita ang isang pahayagan o kaya news outlet na nagbabalita ng hindi bias mga kababayan. Kasi po kahit na ang totoo si Senator Marcoleta, kasama po nila dyan eh. Sa ganang mamamayan. Tuwing Biyernes po yan, mga kababayan, sapagkat sinusubaybayan po namin yan. Pero tinan nyo, kahit na ganyan ang kasalukuyang kalagayan ni Senator Marcoleta at doon sa mga asunto na ibinato sa kanya na gawa-gawang mga kaso lang naman at hindi naman totoo, mga kababayan, ay ibinabalita pa rin ng Net25 kasi nga po mga kababayan, hindi po bias ang Net25. Gusto nilang iparating sa lahat ng ating mga kababayan ang tunay, wagas, matapang, matatag, parehas na pagbabalita alang-alang sa ating mga kababayan. Para malaman nila ang tunay na mga nangyayari. Hindi katulad ng ibang istasyon. Ayon, iniiwasan nilang ibalita yung yung flood control. Oh! Tingnan nyo, yung mga ibang mainstream media, mga kababayan. Ayaw nila at hindi nila ibinabalita ang tungkol sa flood control. Lalong-lalo na, ayaw nila at hindi nila ibinabalita
yung mga sangkot na mga senador at mga congressman sa flood control. Ayaw nila at iniiwasan nilang ibalita yung mga sangkot na matataas na opisyal na naglingkod doon sa Malacanang tungkol dyan sa flood control. Oo, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, dito mo makikita. Kaya sa mga kababayan natin na nandito at nanonood po sa amin sa pagkakataong ito, alam nyo na kung saan kayo kukuha ng mga tunay na pagbabalita. Yung patas na pagbabalita at hindi bias. Diyan kayo. Diyan kayo, mga kababayan. Tuloy natin. Ayan. Kaya, pagkatapos po kanina, mga kabayan, hindi po pinalaya si Senador. Ibinalik po siya. Ayan hindi po siya pinalaya, mga kababayan nililinaw po yan. Hindi po katulad nung nababasa natin sa social media, nagkaroon kasi ng, katulad ng sabi natin kanina, ng ibang pagkaunawa at pagkaintindi sa sinabing si Senator Marcoleta ay nag-plead ng not guilty. Ibig sabihin lang noon ay magtutuloy pa rin ang proseso, nakakulong pa rin siya. Pero tutuloy ang proseso sa pagdinig sa kanyang kaso. Para patunayan niya na wala siyang kasalanan, mga kababayan. Ganun po yon. Doon sa New Quezon City Jail. Ayan. At ewan ko lang, may schedule na ba na ng hearing? Wala pa siguro. Pero kanina po maganda yung ngiti ni Senador Marcoleta. Parang hindi sa kinakitaan ng kalungkutan. Marami sa mga pictures na nakangiti si Senador Marcoleta, Nelson. Oo, yung mga, alam nyo, pati ako na ano dyan na biktima po ako Akala ko nung una, yung picture na noong inaresto, nung sumuko pala siya, mali yung sinabi ko Noong sumuko siya, mga kababayan, di ba't isinakay siya sa van at kinunan siya ng picture ng mga media na nasa labas? Meron po siyang larawan noon na inedit po nila na tila baga si Senator Marcoleta ay malungkot na tumutulo ang luha. Yun ang kumalat sa social media. Akala ko yun ay totoo. Yun pala ay inedit lang, mga kababayan. At ang tunay na larawan ni Senator Marcoleta ay nakangiti, masaya. Katulad dito sa mga nakikita nating larawan niya rito at nakikita natin sa video, mga kababayan, hindi mo kakitaan ng lungkot si Senator Marcoleta. Siya po ay nakangiti, mga kababayan. Isa lang po ang ipinahihiwatig niyan, siya ay kampante, siya ay naniniwala at alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan. Kasi kung merong kasalanan, talagang malulungkot ka madidepress ka, mga kababayan, ma-i-stress ka. Pero tinan nyo, si Senator Marcoleta, yan ang lumalaban talaga na hindi siya tumatakbo, hindi nagtatago ng 1 taon, hindi ganun. Hinaharap yung kaso. Hindi yung nilabasan ka ng warrant tapos magtatago ka na sa ibang bansa. Babalik ka after mahigit 1 taon. Hindi ganun. Alam nyo kung sino yon, mga babayan? Tinutukoy natin. Si Senator Panglito. Yun daw ang pangalan niya, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na daw Senator Ping Lacson. Kundi, hindi na daw Senator Panfilo Lacson. Kundi Senator Panglito Lacson. Yan daw. Mga babayan, malinaw tayo dyan. Tuloy natin. Baka at least nakapagpahinga sa araw-araw na pressure ng trabaho sa Senado. Ayan si Senator Marcoleta yan Tinan mo parang parang totoo yung sinasabi ni Kuya Nelson Nabawasan siya ng ng kumbaga yung mga dalahin niya, pasanin niya. Tinan mo yung mukha niya ngayon. Medyo bumata pa nga siya sa itsura niya dyan mga kababayan Pero
Nawala. Pero stressful din yun. So, nandun ka sa loob na Oo. imagine mo yung ganyang sitwasyon, ano? Kanya-kanya kasing ano yan, pagtanggap eh. Hindi po talaga maiiwasan na may stress ka, ikaw ba naman ang ikukulong ng wala namang kasalanan. Ikaw ay ikukulong. Hindi naman natin sinasabing perpekto si Senator Marcoleta, mga kababayan. Lahat naman ng tao nagkakamali. Sino ba naman ang hindi nagkakamali sa atin at hindi nagkakasala? Walang perpekto. Pero mga kababayan, ikaw ba naman ang kasuhan ng gawa-gawang kaso para lang mapagtakpan ang kanilang mga ginagawa at makaligtas sila doon sa ginagawang pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta sa mga sangkot kung sino po ang may utak at mastermind dyan sa flood control, mga kababayan, mabigat talaga yan. Kasi napakalalaking tao ang binabangga ng Senator Marcoleta dyan. Pero mga kababayan, nakitaan nyo ba siya na siya ay umurong? Nakitaan nyo po ba siya na siya ay nagsabi na, sige, sasama na ako sa inyo, wag nyo lang akong kasuhan katulad ng ibang senador, mga kababayan? Inoperan lang siya na, oy, sama ka na sa amin, ha? Yung kaso mo, ano na yan? Yung hinugna na kaso mo, gagawin na natin, hilaw pa rin, hilaw. Oo, ibabalik natin yung hinugna kaso mo, ay ibabalik natin sa pagkahilaw para hindi ka na makasuhan at hindi ka makulong. Ganun ang ginawa nila sa ibang senador. Kilala niyo yung sinasabi kong senador, mga kababayan. Hindi ko sinasabing si Joel Villanueva yan, ha? Wala rin akong sinasabing si Chis Escudero yan, ha? Wala akong sinasabing ganon, mga kababayan. Ang tagal na niyan, mga kababayan, pero hinug na, ha? Naging hilaw ulit, naging hilaw, mga kababayan. So, si Senator Marcoleta, mga kababayan, ang isa sa maaasahan natin, lalong-lalo na tayong mga Pilipino, na lumalaban dyan sa korupsyon, lumalaban dyan sa hindi patas na pagpapatupad ng batas, mga kababayan, kakampi natin si Senator Marcoleta at sana hanggang dulo ay susuportahan natin ang kanyang kagitingan, ang kanyang katapangan, ang kanyang advokasya, sana manatili rin si Senator Marcoleta sa kanyang paninindigan para ipaglaban ang ating karapatan, mga kababayan. So yun lang, mga kababayan, binigyan lang namin po kayo ng updates tungkol kay Senator Marcoleta at sana naunawaan na po ng ating mga kababayan ang tunay na kalagayan ngayon ni Senator Marcoleta. Hindi pa po siya nakakalaya, hindi pa po siya napapawalang sala, kundi magtutuloy pa po ang proseso sa pagdinig sa kanyang kaso at balang araw, katulad ng sinabi niya doon sa post niya, itong mga nakakaraan, hindi malaon at hindi na magtatagal ay magkikita-kita tayo, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Ano man ang inyong ginagawa, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid, ay lagi po kayong mag-iingat.